Iyon magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ulit si Coach Oli at sana doon sa mga nagdidiwang na DDS, fist bump naman sa inyong lahat. Alam ko masayang-masaya ang lahat. Kaya doon sa mga tunay na DDS at hindi pa nakasubscribe kay Coach Oli, dapat subscribe naman. At doon naman sa mga hindi DDS, pero sawang-sawa na sa abusadong gobyerno na ito, sa mga pang-aapi ng gobyerno na ito, at wala nang inatupag kung hindi mag-hearing dito, kaliwat kanan ng hearing, ayuda rito, ayuda ron, samantalang ang baha ay hindi na naaasikaso. Subscribe po kayo kay Coach Oli, ha? Okay. So, pag-uusapan po natin ngayon, napakainit, ang daming dapat talakayin. Una, ididimanda si PRRD, ididimanda si Dan Fernandez at si Abante. Nako, isa yan sa mga pag-uusapan natin. Pero bigyan natin ng komentaryo yung mga maiinit na sinabi ni PRRD. Ito po, simulan po natin agad-agad. Dito muna tayo magsimula kasi maganda to eh. Maganda tong binitawan niya na to. Saglit wait. Bakit parang naggulo? Sige, ito Mr. President, in the course of the hearings, doon nga natin i-establish bakit nga walang pang-operation ang police. So yun ang ating, tatanungin. Ito pag-usapan natin itong napakainit na ang tindi. Alam mo, I'm very, very proud of PRRD. Gaya ng nasabi ko kanina sa SMNI, kahapon pala, nasabi ko natin sa SMNI, at gusto ko po itong ulitin. Alam mo, napakahirap maging oposisyon ngayon. Talaga, di ba? Alam naman natin, pag oposisyon ka, ididimanda ka. Gigipitin ka. Papatawag ka sa hearing. At hindi lang po sa iisang tao yan. Ginagawa po nila ngayon yan. Yung iba nga na tinanggalan na ng Facebook. Ganyan po katindi ang gobyerno ngayon ni Marcos. Kayo ba sang-ayon sa akin? Pati yung mga bashers, sige. Magalit kayo kung magagalit kayo. Pero ganyan na po ang administrasyon ni Marcos. Siya man ang may utos o hindi siya may utos, wala siyang magawa sa nangyayari ngayon. Kaya po napakahirap maging oposisyon ngayon. Pero, because of PRRD, alam ko nagdidiwang kayo, mga DDS, mga oposisyon, mga sawang-sawa na sa gobyerno na to. You know why? Meron tayong totoong leader. Yung leader natin hindi weak. Yung leader natin hindi nagtatago sa saya at palda ng kanyang mga vloggers. Hindi nagtatago sa kanyang media network. Siya mismo humaharap. Diyan ako very proud sa kay PRRD. At hindi katulad nung iba. Hindi magsasalita pero ang pinababanat yung mga vloggers. Pinababanat yung kanyang mga kaalyadong mga politiko. Pero duwag magsalita. I really hope na this time magsalita si Speaker Romualdez at si Marcos. Pero pakinggan muna natin ito. Tingnan po natin. Ngayon natin yan. Pero we have run out of time for our... Ayan, ubos na oras nila. Gusto na nila mag-uwian. Kanino kay Presidente? Until now, sir. Okay. Until now. Can we excuse the President? Okay. Sige, Mr. President, by unanimous position, you are now excused from the hearing. Thank you for attending. Thank you. ang lupit ni PRRD. You are now excused. Ayoko, sir. Grabe, Yan ang presidente natin. Hindi takot. Pinatawag nyo ako. Ay, pag-usapan natin hanggang bukas tayo dito. Ako tanong ko lang, Marcos, hinayaan mo itong mangyari. Ikaw man na nag-utos nito or hindi, hinayaan mo ang dating presidente imbestigahan. At yan ay magbubukas ng mga susunod pa
Ay si PRRD nga, inimbita sa Senado, iniimbita sa hearing. Malay natin, yung mga susunod na presidente, ganyan na rin. Iimbitahan na rin. Pagkatapos ng kanilang termino. And who knows? Ikaw naman ngayon ang imbestigahan. Diba? Malay natin. Diba? Ito naman ang imbestigahan. Si BBM. Ang tanong, unang tanong, higit sa lahat, kaya ba ni BBM umattend sa Senado? O ang paaatinin mo yung mga vloggers mo? O halimbawa si Martin, kaya mo bang umattend sa Senado? O ang ipaattend mo yung mga vloggers mo? O ipapa-attend mo yung mga political affiliation mo, yung mga political dogs mo, yung tagapagtanggol mo, mga kaalyado mo? Kaya? Di ba? Si Duterte hindi, si PRRD, inimbitahan siya. Abay, ayaw na, sige, diretso pa tayo. Yan, baka sila Marcos at Tamba, puro excuses. Si Duterte hindi, ginusto nyo to Para sa madaling salita, naghamon kayo ng away Di kayo, nandito ako, suntukan tayo maghapon. Parang ganun ang nangyari. Pinatawag nyo ako dito ginusto nyo yan di sige. Diretso tayo. Sir, thank you na sir. Whether you like it or not, kasi itong mga kaibigan nyo po rito, gusto na po kayong iparelax po, Mr. President. Ito na kasi yung forum na maybe... Di ba? Sabi niya, tapusin natin ito. Kahit hanggang bukas tayo. Kasi ang hilig Alam mo, I agree with PRRD Kasi kailangan ito marinig. Di ba? Hindi yung pagkakailangan nyo na naman ng grandstanding, papatawag nyo si PRRD. Bumabagsak kayo ang rating nyo, patawag nyo si PRRD. Di ba? Anong ginagawa nyo? Ginagamit nyo lang si PRRD. Pagka meron kayong pagtatakpan, may pagtatakpan kayong baha, patawag natin si PRRD. Ay, kasuhan na, patawag natin si BP Sara. Diba? Kung may gusto kayo kay PRRD malaman, ngayon na, tapusin nyo na. Hindi kung kailan kayo tinopak, patatawag ninyo. Diba? Depende sa gusto nyong pagtakpan. Hindi ko sinasabi yung mga senado yung mga senadora, hindi. Kasi sinasabi ko, talagang sinisigaw yan ng kampo ngayon ng administrasyon ni Marcos. Si Risa. Diba? Hindi ko maintindihan, dilaw yan sa bagay, di ba? Galit siya kay PRRD, alam naman natin. Alam natin bakit galit si Risa kay Vice President Sara at kay PRRD. Hindi ko na para banggitin, alam kong alam nyo yan. At yan ay may connection sa fill in the blanks. Blank PA. Hindi. Hindi. Basta ilagay nyo sa comment section. Di ba? Dire-diretso. Tanong lang yan, Tanong. Di ba? Ay, kayo sagutin ninyo. Binigyan ako ng panahon ng Panginoong Diyos na makarating dito. And I could talk publicly. Alam naman lahat ng mayors yan. Kulang talaga ang suporta. Ang pulis ko, hanggang sweldo lang yan. May pag-utos, walang gasolina, walang pang-follow up. Mr. President, Mr. Chairman, I think it's majority of the members of this committee. Ayaw nga ba to si Senator Bato nagsusumbong na, Mr. Chairman. Ayaw. Kita nyo? Ganun po kalupit si PRRD. Di ba? Ginusto nyo yan Invite kayo. Hindi na kayo nadala sa kaysaysayan. Always remember this. History will repeat itself. Pag hindi ka natuto, bakit ba nanalo si PRRD bukod mahal siya ng taong bayan? Because of social media, pina-attend nyo sa mga ganyang hearing. Alam naman yung matalino yan. Si PRRD, bukod sa matapang, matalino. At higit sa lahat, bukod sa matalino, meron siyang Davao na kung saan ay nalinis niya ng droga. At nung siyang presidente,
ay meron siya talagang resibo. Hindi mo pwedeng didiinan si PRRD ganyan at maglagawa kayo ng kasinungalingan para sirain siya. You cannot put a good man down. Ginusto nyo. Hindi na kayo natuto. Hindi po si Senator Bato, hindi yung mga senador ha. O yung iba dyan. Hindi kayo natuto Para kayong naghukay, tapos inilibing nyo yung sarili nyo doon. Ganun lang nangyari sa inyo. Oh. Senator Robinson Padilla, Senator Bongo, Yes, I yours understand. truly, I understand. and I understand. even Senator Villanueva, I would like to excuse the President Yes, okay. from We this hearing. suspend so that the President can, Ayaw. Ano ito? Ayaw ko. Ayaw ko kasi there are so many questions that would be left unanswered. we suspend our hearing. Di ba? Ayaw ko. Marami pang hindi nasasagot. Tapusin nyo. Di ba? Ginusto nyo yan Sir, pag wala ng question, Tapusin natin itong putang inang problema ng Pilipinas. Ang galing ni Pia. Tapusin natin tong PI na problema ng Pilipinas. Di ba? Kung bagad sa nagpadala kayo ng sundalo para girahin, para ganun para girahin ang bahay ni PRRD. Instead na magtago si PRRD nakipagbarilan. Ngayon sila umaayaw. Risa, hoy! Risa, asan ka na? Ha? Nako, di ko maintindihan sa inyo Paano ba kayo niyan, Di ba? Di sunog. Ha? Tuwang-tuwa ang taong bayan sa nangyari ngayon. Risa, hukayin mo pa kung saan ka ililibing. Ay, nako. Eto, tuloy natin Eto, maganda tong susunod na topic. Of perjury. That is a crime. Yung inuudyok mo yung tao na mag-execute ng affidavit falsely or making a false narrative, sovereign of perjury. Parang papailan. Perjury. Magdidemanda si PRRD kay Dan Fernandez at kay Abante. Diyari na kayo ngayon. Hindi mo pwedeng sinusulsulan ng witness para sumang-ayon sa gusto ninyong ilabas. Kahit mali. Naku, yari ka. Kailangan ko ng kaso. Total, hindi ko na kailangan yung affidavit mo. Your narrative here is under oath. Hindi ko na kailangan yung affidavit mo. Thank you for giving me the time. Yung sinabi lang, pwede nang ipatawag na kuyari. Mamaya discuss natin anong sinabi. I'd like to ask the Colonel, sino yung idiot na superior mo? What is the question, sir? Who is the superior of... Yes, the one who... Alam mo ano ang ginawa nung ulol na yon? Sino yung idiot at ulol? Oy, Dan Fernandez, kayo pinapatamaan, hindi lang diretso. Kunwari hindi niya alam. Sino yung ulol at idiot na nag-utos na ilagay mo yan. Sabihin mo yan. Kunwari yung kanyang bossing, yung kanyang leader. Subornation of perjury. That is a crime. Tingnan mo sa revised penal code. Tinuruan si... Idioto na opisyal mo o classmate mo. sir, Idiot yung official mo. Idiot! Dan Fernandez. Hindi ako nagsabi si PRRD, doon kayo magalit. Abante. sir, it's not officer, congressman. Congress. Congressman, hindi officer. Hindi, may sabit sila rito. Mamaya pag-usapan natin, may sabit sila rito. Congressman ang nagsabi sa kanya. Ganun, congressman. Yung idioto na congressman, subornation of perjury yan.
he was suggesting Tingnan ko kung sila naman ang madidimanda ngayon. Diba, ang hilig nila mag-investigate in aid of legislation eh. Diba? Ang galing nila. Halimbawa, gusto nilang patawag si BP Sara. Yung mga ganyan ba? Parang hiyang-hiya ako sa kalinisan ng dalawang mama na yun. Ang lilinis nila, di ba? Ngayon, tingnan natin kung sila naman ang madimanda. mere suggestion of what he wants you to do is already a crime. Suggestion lang ha. Kriminal na. Pag napatunayan, hindi congressman yan. Criminal congressman na yan. Bakit? Suggestion lang, crime na yun. Under the revised penal code, yung inuudyok mo yung tao na mag-execute ng affidavit falsely or making a false narrative, subornation of perjury. Yes, that's a crime under the Yes. revised penal code. Yes, sir. Thank you. Sige sir, because okay, we are operating under time constraints. So sabi ko kanina hanggang 3 o'clock lang tayo. But sige, but Quick, can we, gusto ko lang habulin yung classmate mo. Ay, yung congressman. Habulin mo na, PRRD. Ang dami. Ang dami. I'm sure ang daming mag-aantay niyan. Habulin mo na. Nang makita ng taong bayan pag sila naman ang hinahabol. Kasi sila ang panayang habol ngayon eh. 'Di ba? Parang hari sila ng buong Pilipinas ngayon. 'Di ba? Parang ang gagaling nila. Parang ang lilinis nila. Again, tanong ko sa inyo, kayo ba sang-ayon? Nahabulin na as soon as possible ni PRRD itong dalawang congressman. Parang papailan ko ng kaso. Mm. Total, hindi ko na kailangan yung affidavit mo. Your narrative here is under oath. Hindi ko na kailangan yung affidavit mo. All I have to do is to take out your statement the basis of filing a case of subornation. our transcript of records will be available to anyone who will Yun! request, Mr. President. Yung mga binanggit under oath pwedeng kunin ni PRRD para magdemanda. Papakinggan natin ngayon. Okay, Committee Secretary. Transcript natin available to everyone. Okay, Subornation. pakinggan natin ngayon yung sinabi, kung paano itinakot itong pulis na ito. Fernandez put the paper he was holding on the table and told me, Si Kong Dan Fernandez, ilagay yung papel at sinabi ano? ito ang sasabihin mong statement na ito. While pointing on the paragraph on the paper, ito ang supplemental affidavit ni Sino? Si Dan Fernandez. Colonel Garma. Sabihin mo, alam mo ang reward system. I-confirm mo lang, Mr. Chair. I-confirm mo, sabihin mo, alam mo ang reward system. Anong ibig sabihin niya ng reward system? Na pagka meron silang napatay na addict, di umano, ay meron silang reward. Yun ang gustong palabasin nila Dan Fernandez at ni Abante according sa pulis na ito. Kay Sir Grijaldo. Yun ang gusto nilang pangdiin kay PRRD. Kaya inuutusan, maaring hinaharas si Sir para ilaglag si PRRD at kahit walang katotohanan. Ngayon, sabit kayo. Sige, tingnan natin banda rito Sat, par, end of the chair on the right. One of the lawyers of Police Karma stood near at my back. Kong Dan Fernandez put the paper he was holding on the table and told me, ito ang sasabihin mong statement na ito. While pointing on the paragraph on the paper,
ito ang supplemental affidavit ni Colonel Garma. Sabihin mo, alam mo ang reward system. I-confirm mo lang. Kong Dan told me to read the said affidavit. However, I asked the copy of affidavit he was showing to me to read it. He did not give it to me. The lawyer of Police Colonel Garma said, ikaw lang ang pwedeng magsabi niyan, sabi ni Colonel Garma. I was puzzled and I asked myself, why me? I respectfully told him that I cannot confirm. They are saying, as I have not read the affidavit. We went silent for a while. And then Kong Dan Fernandez said, while holding the affidavit, saan ka pwede? Dito, noong 1999, about DDS, alam mo to, pulis ka na sa Davao nito. 1999, pulis ka na sa Davao nito. Okay? About DDS, about Death Squad. Hindi po Death Squad. Die Hard Duterte supporters. Oh. I politely told him that I was not still with the PNP because I was working with the Bureau of Jail Management and Penology in 1999 that time. After some time, Kong Abante asked me how. Si Abante naman, 1999, gusto nilang i-connect si PRRD doon sa Death Squad. Hindi pa. Hindi pa siya noon. Hindi pa siya police, hindi pa siya connected noon doon sa Davao, okay? Kay PRRD. Ito naman si Abante, pasok. Those years still I have with the PNP. Nagtatanong, eto na. Ito na yung lagayan kay Abante. Ilang taong ka pa dyan sa PNP? Dyan na magsisimula yung mga tanungang ganyan. Brad, parang nahuli ka ng pulis di ba? Magtatanong yung pulis, halimbawa sa'yo o yung MMDA o kung sino mang traffic enforcer. Brad, saan ka ba papunta? Yung mga ganon. Sige. Answered, I still have 4 years before my retirement. Then he made a remark. Pwede ka pang maging general. I humbly responded to him. Masaya na ako sa ranggo ko, sir. Yun. Ito si Abante, ang ginagawang pangsuhol, according kay Sir Grijaldo, ang pangsuhol niya, posisyon, general. Kayo ba may kakilala kayong generalan? Susunod kahit mali. Ito ang colonel. Hindi ambisyoso. Sa maling paraan, hindi tambaluslos. Ano ba ibig sabihin ng tambaluslos? Yung kukuhanin mo kahit sa masamang paraan, yung iyong ambisyon. Hindi niya grinab yung suhol. Pwede ka pa maging general at yung 4 na taon na yan. Anong sagot? Kontento na ako sa posisyon ko. Pagkatapos nito, sir, uuwi na lang ako. At magtatanim na lang ako ng kamote sa amin. Yun ang sagot. Diba? Sir, salute. Lupit. Yan ang paninindigan. Hindi posisyon. The cordial conversation between us continued. And I felt that they wanted me to convince me to do what they wanted me to do. Alam mo, napakadelikado 4 na taon na yan Okay? 4 na taon na lang pwede na siyang mag-retiro. At sa 4 na taon na yan, ilang taon pa ba mag-i-stay si BBM? 4 na taon pa rin. 2024 tayo, the next election is 2028. Doon pa lang magpapalit ng gobyerno. So swak na swak, di ba? Swak na swak. 4 na taon siya, 4 na taon pa si Marcos. Okay? Ibig sabihin, malakas pa rin to si Dan Fernandez tsaka si Abante. Kasi alam naman natin, mga kaibigan ito ni Martin. Alam naman ng lahat yan. Huwag na nating ipagkaila. That is public knowledge. At alam natin na ang lagay ng speaker dyan,
Si Marcos, kasi tingnan mo naman, saka nakakita na ang presidente at ang speaker magpinsan. Kaya delikado tong pulis na ito kasi kung 4 na taon, pwedeng yung ginawa kay Pastor Kibuloy, yung ginagawa kay BP Sara, yung ginagawa kay PRRD, yung ginagawa kay Roque, yung ginagawa kay Banatbay, yung panggigipit, pwedeng gawin dito. Mauudlot. Mauudlot ang kanyang retirement. Diba? Oh. Mawawalan ng pensyon, pwede yan. Hahanapan ka ng butas, hahanapan ka ng kaso, hahalongkatin kung ano-ano. Delikado ka dyan. Alam naman natin si Pastor Kibuloy napakatino. Ang daming tinulungan and yet, binaligtad siya. Oh. Delikado. Then Kong Abante asked me where I serve as a chief of police, to which I answered, Mandaluyong City Police Station. Kong Abante then persuaded me by saying, ikaw naman, Colonel, ganito na lang. Alangan namang walang insidente o pangyayari sa panahon na yon. I answered, and I served as a COP in Mandaluyong during the COVID-19 pandemic, and there were less crime committed. And we did not receive any reward from anyone. Walang na-receive na reward. Binanggit niya na. Iba ang gustong gawin ni Abante. Imposible naman daw walang ganun. He added that we only receive funds, additional MOA or support fund from the Peace and Order Fund of the LGU. I then respectfully told Kong Dan Fernandez that anybody can debunk my statement if I confirm the testimony of Colonel Garma about the DDS in 1999, since I was not a member of PNP. Siya pa ang babaligtarin. Ngayon, etong ginawa, di umano ni Dan Fernandez at ni Abante, sino pa ang maniniwala sa credibility ng mga investigasyong gagawin nila? Di ba? Gusto pa rin nilang ipatawag din. Naimbestigahan na nga ng Senado si PRRD. Gusto rin ipatawag ng Kamara. Gustong imbestigahan si Pastor Kibuloy, gustong imbestigahan si BP Sara, lahat gusto po nilang imbestigahan. Basta sa gabal, sa pagiging presidente or prime minister ng mga kaalyado ni Martin at ni Marcos sa 2028. Ang tanong, meron pa kaya silang credibility? Nung sinabi nito ni Sir, ano pang harap imumukha nila sa investigasyon? Namimilit pala kayo ng testigo. Hindi ako may sabi niyan, si Sir. Si Sir Grijaldo. Di magmumoro-moro yan. Ano pa? Ano nga asahan natin? Yung mga witnesses. Yung ginawa niyong panggigipit kay pastor noon. Di ba? Alin doon ang totoo? Sa mga witness na pinipresentan nyo, alin dyan ang totoo? At alin dyan ang kasinungalingan? Sino mas madami? Sinong pinilit nyo? At the time. And I have no personal knowledge as to the reward system. Additionally, I said, the work of the policeman are noble and requires great sacrifice, even without the reward or award. It is our moral obligation and a call of duty to serve our country and people. Then Kong Dan asked me, si Dan Fernandez, si Colonel Garma, anong masabi mo sa kanya sa Barayuga? I politely told him I cannot comment on the case. When I respectfully answered him, Sir, mahirap yan. Kasama kami sa
nag-iimbestiga at hindi ko alam kung anong kinalaman niya at may investigasyon din sa amin, baka ma-incriminate ako, sir. After the discussion, they did not give me a copy of the second affidavit of Police Colonel Garma. I felt that I disappointed them. Kong Dan Fernandez and Kong Abante left the room. Parang, sir, nakakasar ka pa. Sabi mo na, Kong Abante and Kong Dan Fernandez left the group. Wala eh. Wala silang mahita. Ngayon, kakasuhan pa kayo ni PRRD. Anong ihaharap nyong muka sa bayan? Ang haba-haba ng ginawa nyong hearing kay Guo. Nagpa-sweet-sweet pa kayo dyan ni Guo. Anong totoo dyan? Inimbestigahan yung SMNI. Inimbestigahan nyo sila ka Eric. O, pinapatawag nyo si Pastor Kibuloy. Alin ang totoo? Alin ang mga witnesses dyan na totoo? Mag-iimbestiga pa ba kayo? Or kung mag-iimbestiga pa kayo, maniniwala pa kaya ang taong bayan sa inyo? After binuking kayo ni Sir, yar kayo? Kakahiya yan. Ewan ko sa inyo. Ha? Pero siguro itigil-tigil nyo na yan. Pahiring-hiring nyo yan. Ay, nako.